Alleluia, Alleluia, Alleluia. Espiritong isusugo, totoo ang ituturo, pangako ni Kristong Guro. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan. Ang pag-alis ko'y sa ikabubuti ninyo, sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo." Pagdating niya ay kanyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nanalig sa akin. Tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Good evening. At sa mga kasama natin na mga kapwa deboto na nakikisa sa ating banal na misa online sa iba't ibang social media platforms ng Quiapo Church, saan mang dako kayo ng Pilipinas o ng mundo, ang pagpapala ng ating Pong Jesus Nazareno ay sumainyo. Kung tatanungin tayo sa ngayon, ano ba ang nagpapasaya sa atin? Ano ba ang nagbibigay sa atin ng konsolasyon? Siguro, marami sa atin na magsasabi, kapag kasama ko po ang buong pamilya ko, ligtas, walang mga karamdaman, abay talagang masaya naman. O kaya kasama mo ang iyong mahal sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong girlfriend, ang iyong boyfriend, talagang masaya. Di ba? O kaya naman ay nangyayari yung mga inaasahan o pinapangarap o ipinagdarasal natin. Ipinaglakad pa natin ang paluhod sa Quiapo Church. Kapag natutupad ang mga panalangin ito, talaga namang abot-abot ang kasiyahan. Hindi ba? Walang masama dito sa mga bagay na ito. Kaya lang, meron minsang malaking tendensiya na ang panghawakan na lamang natin ay yung pakiramdam ng kasiyahan na kapag napako na tayo doon na palagi na lang dapat masaya ang buhay, baka tayo ay nananaginip na lamang. Di ba? Kasi po, pagka minsan dumarating ang pagsubok sa buhay, pag dumarating yung mga pagkakataon na hindi naman natutupad yung mga pinagdarasal natin sa ating Pong Jesus Nazareno, parang ang dali-daling sabihing ayoko na. Parang ang daling sabihing aalis na lang ako. Lilisan na lang ako. Tatakas na lang ako. Diba? Sa mga sitwasyon na hindi favorable o hindi naaayon sa kagustuhan natin, tatakas na lang ako. Tatakas na lang ako kapag
hindi naman nagiging maganda yung resulta ng pagiging mabuting tao o lingkod ko ng simbahan o ng pagiging kawani ng gobyerno. Doon na lang ako sa mas masaya. Doon na lang ako sa mas pakiramdam ko ay tanggap ako. Mga minamahal kong kapatid, hindi iba ito sa sinasabi na sa atin ng ating Panginoong Hesus. Hindi dapat takasan ang mga sitwasyon na kung saan hindi maganda o hindi masaya ang iyong pakaramdam. Sa mga pagkakataon na parang iniwan ka na ng lahat. Sa mga pagkakataon na hindi umaayon sa gusto mo ang mga nangyayari. Kapag ikaw ay sinusubok, kapag ikaw ay dinaratnan ng problema sa buhay, hindi solusyon kailanman ang pagtakas. Sa ating unang pagbasa, maririnig natin sina Pablo at si Silas. Bagamat sila ay nasa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita, hindi naman lahat tanggap sila. Kaya nga sila ay kinulong. Pero sa gitna ng kanilang pagtatanong siguro, Lord, akala ko ba okay tayo? Gawain mo to eh. Bakit ngayon puro kami sugat at kami ay nakakulong? Sa gitna ng gabi, lumindol at nagbukas ang lahat ng pinto ng bilangguan. Tila baga sinasabi, ayan na, umalis na kayo, tumakas na kayo. Pero anong ginawa nila Pablo at Silas? Hindi sila tumakas. Kasi, mas malamang sa kanilang kalooban na malinaw na ang kanilang ginagawa ay gawain ng Diyos. Gawain ni Jesus. Wala silang maling ginagawa, kaya hindi nila kailangang tumakas. At may bonus pa nga, di ba? Dahil doon sa nangyari, naakit nila sa pananampalataya itong tagabantay ng bilangguan. Paano ba kami maliligtas? Magkaroon kayo ng pananampalataya kay Jesus. Hindi pagtakas ang sagot, kung hindi pagharap sa kung anumang sitwasyon na ibinibigay sa atin ng Diyos. Wala namang exempted sa problema Sino ba ditong walang problema? Pwede po kaming mag-share sa inyo ng iba naming problema. Hindi ba't wala namang exempted sa problema sa buhay? Kaya nga mas pinatitibay ni Jesus ang kanyang habilin ngayong ika-6 na linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Siya ay aakyat sa Ama, pero iiwan niya ang Espiritu Santo. Ipadadala niya sa atin ang Espiritu Santo. Ang Espiritu ng katatagan ng kalooban, ng katotohanan, ang ating magiging patnubay sa ating buhay, lalo na sa ating buhay pananampalataya at buhay bilang isang simbahan. Nagtataka ka minsan, ang daming problema sa buhay pero nakakaraos ka. Meron kang naipambabayad ng inyong mga dapat bayaran. Nakakakain ka ng 3 beses isang araw, kahit na alam mo hirap na hirap at kapos. Kasi hinarap mo yung mga sitwasyon mo sa buhay, hindi dahil malakas ka, kung hindi dahil yung lakas na meron ka ay nanggagaling sa Espiritu ng Diyos, sa Espiritu Santo. Lalo na kung sinisimulan mo ang araw mo sa panalangin at paghingi ng patnubay sa Espiritu ng Diyos. Kaya mga minamahal kong kapatid, hindi kailanman magiging sagot sa kahit anong problema o sa kahit anong pagsubok ang pagtakas. Harapin mo ito, kagaya ni Pablo, kagaya ng lahat ng mga tagasunod ni Kristo. Hindi sila malakas, hindi sila magaling, ngunit pinatibay sila ng Espiritu Santo. Yan po yung hihilingin nating grasya sa misang ito, sa pagtanggap natin kay Kristo sa banal na Eucharistia, naway patibayin niya ang ating mga kalooban sa pagharap sa mga problema at pagsubok ng buhay. Na sa bandang huli, ang masasabi lang natin, salamat sa Diyos.